Magandang araw po sa ating mga kagimbal. Kamusta po kayo dyan? Isa po ako sa mga OG subscriber ng channel nyo. Naalala kong nag-subscribe ako sa inyo wala pang 100 followers yung channel nyo. Kaya naman nagulat ako noong pag-check ko after ilang linggo is 700 na po yung followers nyo. Kunting push na lang po Sir Gimbal. Advance congratulations po pala. Pa-shoutout na rin po. Nicole from Bulacan, salamat po. Uunahan ko na po kayo Sir Gimbal. Hindi ko po sariling kwento itong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Wala po akong idea kung talaga bang nangyari ito o kwentong nanay lang. Si mama po kasi yung nagkwento nito sa akin. Kwento ito ng nanay niya noong bata pa po ito. Hindi po yung pinakalola ko talaga. Nanay-nanayan lang po ng mama ko. Sa mga taga-probinsya po maaring pamilyar kayo sa mga benta-bentang anak. Yung mama ko po kasi dati sakitin siya. May paniniwala kami sa Bulacan na kapag binenta mo ang anak mo mawawala yung pagiging sakitin nito. Hindi po yung benta na literal ha. Yung bibili po magbabayad lang kahit piso o 5 piso. Then nanay mo na rin yun. Pero sa pamilya mo pa rin ikaw titira. Bale yung nanay mo nanay-nanayan mo lamang. Basta ganoon po yung kwento Sir Gimbal. Hindi ko rin po kasi masyadong gets. So iyon na nga po. Binenta po ng lola ko si mama sa kaibigan nito para mawala yung pagiging sakitin niya. Bali po yung kaibigan ni lola binayaran ata ng 2 o 2 piso si lola para maging anak niya si mama. Kaya po siya naging nanay rin ni mama at lola ko na rin. Tawagin na lang po natin siya na Lola Maria. Mabait naman po si Lola Maria. Naabutan ko pa nga po siya. Magiliw siya sa aming magkakapatid at talagang itinuring na kaming mga apo. Hindi po kasi nag-asawa si Lola Maria kaya naman kami na rin ang itinuring niyang apo. Actually madalas din kami sa kanya noong mga bata pa kami dahil kalaro namin yung anak ng mga pamangkin niya. Mga apo niya na rin. Grade 6 po ako nang mamatay si Lola Maria. Dahil rin sa katandaan. 77 po siya nung pumanaw siya at syempre dahil isa kami sa mga apo niya noong burol niya ay halos andun kami ni na mama araw-araw. Noong huling burol ni Lola Maria andun na rin yung ibang matatanda. Ang alam ko pinsan iyon ni Lola Maria. May pinag-uusapan ng mga ito dahil nga malapit kami sa kanila hindi ko maiwasan na hindi makinig ang pinag-uusapan nila. Ang sabi nila ay sayang raw si Lola Maria dahil matinik pa raw naman itong tagatugis ng mga aswang. Naging curious naman ako sa usapan kaya mas nakinig pa ako. Nag-usap sila sa naging experience ni Lola Maria noong nasa probinsya pa ito nakatira. Ang sabi naging tindera ito ng tilapia sa Maynila pero noong may pinamana ang magulang nito rito na lupa ay kinailangan nitong bumalik sa probinsya at doon na raw ito nagkaroon ng problema. Ang sabi tinirhan daw ng pinuno ng aswang ang lupa ni Lola Maria at ayaw nito ibigay sa lola ko ang lupa. Nagkaroon daw po ng alitan at ginusto ng pinuno ng aswang na patayin si Lola Maria. Iyon nga lang hindi ito nagtagumpay. Hindi na nila idinetalye ang buong kwento. Kaya naman po noong umuwi kami ni mama pinilit ko talaga ito. Ayaw pa nito noong una pero noong katagalan napilit ko siyang ikwento ito sa akin. Ganito po yung pagkakasaad ni mama. Ang kwento sa akin ni mama ay nakatira sa probinsya si Lola Maria. Iyon nga lang dahil daw sobrang hirap ng buhay ginusto ni Lola Maria ang pumunta ng Maynila. Alam nyo naman po na ang tingin ng mga tao sa Maynila kahit noong araw pa lang sobrang gandang syudad na magpapayaman sa kanila. Pumunta daw sa Maynila si Lola Maria at ang dalawa pa nitong kapatid para makipagsapalaran sa Maynila. Nagkaroon naman raw ng trabaho ang Lola Maria noon kung saan
di niya nakilala ang lola ko. Madalas daw silang magkasama sa sobrang close ay itinuring na nila na magkapatid ang isa't isa. Mabait daw talaga kahit noon pa si Lola Maria. Kahit wala na raw matirang pera rito ay ipinapadala pa niya ang pera niya ng buo sa mga magulang nito. Kaya alam ni Lola noon kung gaano kahirap iyon para kay Lola Maria. Madalas din daw ay ilibre ni Lola si Lola Maria dahil nga halos wala na itong pera kaya mas lalo din silang naging close noon. In exchange naman po ang nangyari kasi pag may sobrang pera si Lola Maria ito naman daw po ang nanlilibre. Iyon nga lang iba daw talaga ang calling ni Lola Maria. Talaga raw nag-ipon iyon ng kaunting pera para makastart ng negosyo. Umuwi raw kasi ito ng probinsya noong namatay ang lolo at lola nito. At dahil nag-iisang anak ang nanay nito ay sa kanila ibinigay ang mga lupa at mga assets noong bumalik si Lola Maria sa Maynila ay talaga raw na pinilit nitong magnegosyo. Iyon nga ay ang pagtitinda ng tilapia. Maliit lang daw ang pwesto ni Lola Maria pero masaya ito sa ginagawa niya. Kita daw ang glow nito sa saya niya sa pagninegosyo. Naging mabili raw ang negosyo noon ni Lola Maria. At sa daming araw ng kinita nito ay nakabili ito ng kolong-kolong para sa paglalako ng isda. Inalok nito ang lola noon na tulungan na lang siya sa negosyo. Kaya naman halos magkasama sila noon ni Lola. Araw-araw. Masaya raw ang naging relasyon ng dalawa at noong nagka-boyfriend nga raw sila pareho ay pareho silang lumalabas ng mga boyfriend nila. Double date kung tawagin sa panahon natin ngayon. Yun nga lang ilang taon ay namatay na ang magulang ni Lola Maria. Naaksidente ito dahilan para mamatay pareho on the spot. At dahil nga si Lola Maria ang panganay ay kailangan nitong umuwi para sa mga magulang niya. Sobrang broken hearted daw noon si Lola Maria. Iyak daw po ito ng iyak habang nagpapaalam kay Lola noon at binibili ng business nito. Si Lola naman daw walang magawa kung hindi ang maawa kay Lola Maria dahil sa sinapit ng mga magulang nito. Umuwi daw po ng probinsya noon si Lola Maria. Isang linggo raw si Lolang walang balita dito at noong matapos ang libing ay inakala ni Lola ay babalik na sa Maynila si Lola Maria. Pero nagulat siya nang sabihin nito na kailangan niyang asikasuhin ng mga lupang iniwan ng mga magulang nila sa kanila. Ang sabi ni Lola noon ay balak daw ibenta ni Lola Maria ang lupa at magsettle na lang sa Maynila. Muli daw ibinili ni Lola Maria kay Lola ang business at sinabihan siyang babalik siya agad ng Maynila sa oras na maayos niya ang lahat. May problema raw kasi sa lupa si Lola Maria noon. Iyon yung lupang pinakamalaki sa lahat. Ang sabi ni Lola Maria ay inangkin daw ito ng isang lalaking matagal nang nakatira doon. Ang sabi ni Lola Maria noon ay hinayaan daw ng mga lolo at lola niya sa di malaman na dahilan na roon manatili ang lalaki. Kaya naman nung pinapaalis na niya ito ay ayaw nitong pumayag kahit noong nakiusap si Lola Maria hindi pa rin ito pumayag sa gusto ni Lola Maria na mangyari. Ang ipinagtataka lang ni Lola Maria kahit yung mga pamilya nilang matagal nang nakatira malapit doon ay hinahayaan ng lalaki. Sinabihan pa siya ng mga ito na huwag nang kunin ang lupa pero hindi raw po pumayag si Lola Maria dahil ayon rito ay siya ang may karapatan sa lupa dahil sila ang may titulo. Sinabi nitong ipaglalaban niya ang lupang kanya naman talaga. Ilang pakausap ang ginawa noon ni Lola Maria at paulit-ulit lang daw ang lalaking na nangangako na lilipat ng tirahan at kung aalis kung bibigyan na lang daw siya ng oras ni Lola Maria. Naniwala naman po ang Lola Maria rito. Ngunit lumipas na ang mga araw at ilang linggo ay tila wala talagang balak umalis ang lalaki. Kaya naman nagdesisyon noon si Lola Maria na i-involve na ang otoridad na nag-hire ng lawyer. Dahil nga may papeles siya ay sa kanya pumabor ang korte at binigyan ng palugit ang lalaki na kung hindi ito aalis sa lugar ay mapipilitan silang paalisin ito. Nagbigay ng ultimatum ang korte at akala raw noon ni Lola Maria ay matatakot ang lalaki. Pero noong sunod-sunod na mamatay ang judge at lawyer na umakusa sa lalaki ay nananatili ito sa lupain ni Lola Maria.
Hindi raw ito natinag at kahit ang mga otoridad na mismo ang nagpapalis ay hindi ito umalis doon. Ang ipinagtataka ni Lola Maria ay kahit ang pamilya niya doon ay hinahayaan ng lalaki sa gusto nitong gawin. Para ding mga takot ang mga ito na kalabanin ng lalaki kahit sa totoo lang ay ito ang trespassing at may mali sa sitwasyon. Sobrang inis na inis raw noon si Lola Maria. Konsumido ito kung paano ba mapapaalis ng lalaki. Ito na lang kasi ang lupang balak niyang ibenta ng mga panahon na ito. Nakiusap daw kasi ang magsasaka na gumamit ng ibang lupain ni Lola Maria na ipagamit sa kanila ang lupa at magbibigay na lang sila ng bayad sa paggamit dahil mabait din si Lola Maria ay pumayag siya. Kaya naman po walang choice si Lola noon kung hindi ang mag-focus sa lupa kung nasaan ang lalaki. Dahil hindi nga mapaalis ni Lola Maria ang lalaki ay inisip nitong makipagmatigasan na lang rito. Gumawa daw si Lola Maria ng sarili nitong kubo sa mismong lupa kung saan nakatira ang lalaki. Ilang metro ang layo nito sa lalaki pero sapat na para malaman nito na hindi basta-basta igigibap ni Lola Maria ang sarili nitong lupa. Doon na rin nagrenta ng pwesto si Lola Maria sa palengke para ipagpatuloy ang business nito roon. Ibinili na lang niya ang business niya sa Maynila sa mga kapatid niyang lumuwas na. Naging maayos rin naman ang business ni Lola Maria sa probinsya. Mabili rin ito tulad ng sa Maynila at mabilis siyang nagkaroon ng mga suki. Naging kilala rin si Lola Maria sa baryo nila dahil sa angking ganda nito. Marami daw po ang gustong manligaw noon kay Lola Maria, ngunit ang ipinagtataka niya ay kapag nalalaman ng mga ito kung saan siya nakatira ay mistulang mga taong nawawala. Bigla na lang tumitigil ang mga ito sa panliligaw tuwing sinasabi ni Lola Maria kung saan siya mismo nakatira. Naikwento raw ni Lola Maria kay Lola si Nestor. Isa raw iyon sa mga pinakamagiliw nito na manliligaw ni Lola Maria na talaga namang nagustuhan niya. Tagabuhat daw ng sako ng bigas si Nestor sa palengke at madalas itong napapadaan sa pwesto ni Lola Maria at dahil kakilala ni Lola Maria ang nanay nitong nagtatrabaho rin sa palengke ay naging madali para sa kanila ang maging magkaibigan. Mabait at sobrang masipag daw si Nestor. Hindi lang daw sa kanya mabait ang lalaki pati rin na rin sa mga ibang tao lalo na sa mga nakakatanda. Ang pinaka nagustuhan daw ni Lola Maria sa lalaki ang palagian nitong pagpapakain ng mga street dog and cat. Magiliw ito sa hayop kaya naman halos lahat ng mga hayop sa palengke ay agad na natutuwa kapag dumarating ito. Ang sabi raw ni Lola Maria ay hindi pa man daw siya nakikipagkaibigan sa lalaki ay natitipuhan na niya ito. Kaya naman noong naging magkaibigan sila ay halos tumalon raw sa tuwa si Lola Maria. Ibinalita pa nito kay Lola habang kinikilig noon. Ilang buwan ang lumipas hanggang sa makiusap si Nestor kay Lola na manliligaw ito. Pumayag naman daw noon si Lola Maria ng walang pag-aalinlangan. Simula raw ng araw na iyon ay lagi nang magkasama si Nestor at si Lola Maria. Madalas silang kumain sa mga kanto-kanto, minsan ay tinutulungan siya ni Nestor na magtinda ng tilapia. Akala raw noon ni Lola Maria ay si Nestor na ang magiging asawa niya hanggang sa mangyari ang isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Niyaya raw ni Nestor si Lola noon na magpunta sa karawan ng isa nitong kaibigan. Sa sobrang saya raw nila noon ay hindi nila namamalayan ng oras kaya naman ginabi na sila. Dahil nga babae noon si Lola ay hindi pumayag si Nestor na hindi siya nito ihahatid. Masaya naman daw sila habang naglalakad. Nag-uusap pa nga raw sila noon sa mga gusto nilang gawin sa kinabukasan. Ang sabi ni Lola Maria kay Lola noon ay balak niyang sagutin ng lalaki sa oras na maihitid siya nito sa bahay. Masaya at kinakabahan pa noon si Lola kung paano siya magsasabi kay Nestor ng mga gusto niyang sabihin bago niya ito sagutin. Malakas raw kasi ang kalabog ng dibdib niya habang papauwi sila. Ngunit ang akala niyang masayang gabi ay nauwi sa isang trahedya. Malapit na raw sila noon sa lote ni Lola Maria at naghahanda na noon si Lola nang bigla raw tumigil si Nestor at kumunot ang noo nito.
Tinanong daw siya nito kung tama ba ang iniisip nitong sa loob siya ng loteng iyon nakatira. Umuo naman daw si Lola na siyang nagpagulat kay Nestor. Napalunok daw ito ng ilang beses. Nga po pala Sir Gimbal, hindi raw po uso sa probinsya noon ni Lola Maria ang mga ligaw-ligaw sa bahay yung hara-harana. Hindi ko po alam kung bakit Sir Gimbal. Siguro ay hindi lang ginagawa ni Nestor kay Lola Maria dahil noong nagkakilala naman sila ay wala nang mga magulang ang lola ko. Iyon po ang dahilan kung bakit hindi alam ni Nestor kung saan nakatira si Lola Maria. At malayo rin kasi sa buong kabahayan yung malaking lupa ni Lola. Sinabi ko nga po na sobrang laki nito noon na siyang ginustong ibenta ni Lola. Napakunot din daw ng noon si Lola Maria. Para raw kasing iiyak na noon si Nestor na hindi niya maintindihan. Nagsimula na raw itong pagpawisan at kahit madilim na sa nilalakaran nila ay kita raw niya ang panginginig ng katawan nito. Tinanong pa raw ni Lola Maria noon si Nestor kung ayos lang ba ito pero hindi daw ito sumagot at nanginginig na napakamot ang ulo bago muling tumingin doon sa daan ng lote ni Lola bago ito humarap sa kanya. Maria, baka hindi ko na ituloy yung panliligaw ko sa'yo. Ani raw ni Nestor iyon bago halos magkandara pa sa pagtakbo nito at paglakad papalayo sa kanya. Nagtataka naman itong sinundan ni Lola ng tingin. Hindi na niya nagawa itong tawagin dahil sa pagkakagulat. Nasaktan daw po nung sobra noon si Lola Maria dahil sa binalak na niyang sagutin noon si Nestor. Buong gabi daw na tinatanong ni Lola ang sarili kung bakit bigla na lang umayaw si Nestor. Inisip daw niya na may nagawa ba siyang kasalanan pero hindi niya matukoy kung ano dahil maayos naman daw sila bago siya nito ihatid. Kinabukasan din daw ay nakita niya si Nestor sa palengke pero hindi na siya pinapansin ng binata. Kahit daw noong nilapitan niya ito ay para daw siyang may nakakahawang sakit na bigla na lang itong aalis na nagmamadali pa. Ganoon din raw ang ina nito noong dati ay magiliw sa kanya, ngayon ay kulang na lang at magpakain sa lupa tuwing makakasalubong niya ng tingin. Ganoon din daw ang reaksyon ng mga kaibigan ni Nestor. Ang mga ito raw ay halos madapa sa pagtakbo tuwing makikita siya. Oo man po kung iisipin ganoon daw po talaga nangyari. Ayon na rin kay Mama. Ilang araw daw na ganoon ang sitwasyon. Magkikita si Lola Maria at Nestor pero mabilis naman na iiwas ang lalaki na para bang mapapaso siya. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang daw ang Lola Maria na wala nang Nestor ang dumating sa palengke. Parang bula daw na naglaho ang lalaki, ganoon din ang nanay nito. Maging ang mga kaibigan at kamag-anak noon ni Nestor ay nawala na rin. Takang-taka raw noon si Lola. Iniisip niya na ganoon ba siya na hindi ka gusto ni Nestor para ganoon ito mag-react. Hindi lang daw iyon, nagsimula na raw siyang iwasan ng mga tao. Unti-unti na lang daw nawala ng suki si Lola Maria. Ang mga dati raw na bumibili sa kanya ay sa iba nang bumibili. Isa pa ay hindi na rin daw nakikipagkwentuhan sa kanya ang mga tao. Kung minsan man niyang kakausapin ay tipid lang ang sinasagot ng mga ito at aalis na. Iwas na magkaroon ng interaction sa kanya. Wala naman na maisip na dahilan si Lola Maria. Maayos naman daw ang pakikitungo niya sa mga kasama sa palengke kaya imposible ang ugali niya ang dahilan kung bakit siya iniiwasan ng mga tao. Nagpatuloy lang daw sa buhay noon si Lola Maria. Sa isipin na hindi naman niya kailangan ng mga taong iyon sa buhay niya. Masaya naman siya kahit siya lang. Ngunit hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Lola ang pagtatanong kung bakit ba pilit siyang iniiwasan ng mga tao. Hanggang sa isang araw ay masagot na ang tanong niyang iyon. Tanghali raw noon nang magpasiya si Lola Maria na magsara na dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Wala rin namang bumibili sa kanya halos kaya hindi yun makakaapekto sa kanya. Ito raw yung mga oras na kinukonsider na raw ni Lola na bumalik na lang sa Maynila para makasama ang mga kapatid niya. Nagulat daw siya noon nang bumili yung matandang may galit sa kanya. Hindi ko po alam Sir Gimbal pero ang sabi ni Mama ay simula raw nang magtinda sa palengke iyon si Lola Maria ay
masungit at galit na lagi sa kanya ang matanda. Kahit wala naman daw siyang ginagawa rito ay nakasambakol ang mukha nito sa kanya. Hindi naman mapagtanim ng galit si Lola Maria kaya naman pinagbilhan niya ang babae. Inasikaso raw niya ang binibili nito habang ginagawa ayon ay kinakausap daw siya ng babae. "Doon ka pa rin ba nakatira?" Tanong daw ng babae na nagpahinto kay Lola. "Ano po?" tanong ni Lola. Napabuntong hininga raw ang babae bago umiiling-iling. Lumingali nga muna ito sa paligid bago tumingin kay Lola noon. Para bang sinisigurado nitong walang makakarinig sa sasabihin niya. "Umalis ka na. Hindi ka ligtas kung saan ka man naninirahan ngayon." Ani nito bago kinuha yung binili sa kanya at nagmamadali na umalis. Lumingon daw kay Lola ay hindi nito ginawa. Inisip pa raw niya na tanungin ng babae sa susunod na makita niya ito pero tulad ni Nestor at ng pamilya nito ay bigla na lang daw parang naglahong bula ang babae. Inisip naman ni Lola na sobrang weird ng babae. Hindi niya masyadong pinansin ang sinabi nito. Dahil na rin mas iniintindi niya ang pwesto niya sa palengke. Mas lalo daw kasing tumumal ang benta to the point na yung kita ni Lola ay binabayad na lang niya sa pwesto niya. Kaya naman naisipan ni Lola noon na magpahinga raw muna sa pagtitinda at mag-focus muna sa lupang kinukuha niya sa lalaking hanggang sa mga oras na yon daw ay ayaw pa rin daw pong umalis ng lalaki. Dahil nga sa umalis na sa pwesto si Lola ay nagpasya na lang siyang maglako sa ibang baryo ng paninda sa umaga at sa hapon ay magtanim ng mga gulay niya sa lupa niya. Mga gulay at prutas lang daw ang tinanim ni Lola Maria noon at dahil nga sa lagi siyang nasa bahay pagkatapos ng paglalako niya ay madalas niyang mapansin ng lalaki at ang mga weird nitong pagkilos. Alam naman daw ni Lola Maria na ang bawat tao ay may sariling kawirduhan sa buhay pero ayon rito ay iba raw ang kawirduhan ng lalaki. Hindi raw lumalabas sa bahay nito ang lalaki kapag umaga at matindi ang sikat ng araw. Madalas daw ay makikita ito ni Lola na nakatayo sa tapat ng bahay nito kapag mga alas 6 na ng hapon hanggang sa alas 8. Hindi rin daw kahit kailan nakita ni Lola na namili ito ng mga lulutuin nitong pagkain at kahit anong isip raw niya ay hindi mawala ang ilang beses niyang nakita ang lalaki ng madaling araw. Umaalis o kaya naman ay minsan ay umuuwi. Nagsimula raw iyon ilang araw pagkatapos mag-decide ni Lola Maria na maglako na lang ng tinda niyang tilapia. Siyempre para mauna sa mga kapwa niya tindera ay gumigising daw noon ng umagang umaga si Lola Maria. Kung hindi ako nagkakamali ay around 3 or 2 AM yon, Sir Gimbal. Unang beses daw noon ay habang nag-aayos ng paninda ay nakarinig si Lola ng kaluskos. Sinilip daw niya yun mula sa siwang ng pawid niya. Doon niya nakita ang lalaki na papalis na parang nagmamadali. Malalaki rin ang hakbang nito. Hanggang sa isang araw ay nagising muli si Lola. Sinilip ulit niya ang lalaki at laking gulat niya na noon daw ay may dala na itong sako. Pero nang araw na iyon ay pauwi na raw ito at mula sa kung saan. Hirap na hirap daw ang lalaki sa paghila ng sako. Para bang may mabigat itong laman na hindi matukoy ni Lola kung ano. Sunod-sunod na raw ang pangyayaring iyon. Umuwi ang lalaki tuwing ganoong oras at may dalang sako. Wala naman daw mapagtanungan noon si Lola dahil dalawa lang silang nakatira sa napakalaking lote na iyon. At ni minsan din ay hindi niya nakausap ang lalaki dahil madalas siyang iniiwasan nito. Marahil ay dahil sa alitan daw nilang dalawa sa lupa. Nag-aalala naman daw noon si Lola para kay Lola Maria. Iniisip daw ni Lola noon na isang mamamatay taong lalaki at mga pinitay nito ang laman ng sakong iyon. Tinawanan lang naman ito ni Lola Maria dahil kung totoo raw na mamamatay taong lalaki ay siya na ang una nitong papatayin dahil siya ang pinakamalapit dito. Kung talaga rin na mamamatay tao ito ay hindi na magtatagal ng ilang buwan doon si Lola Maria at magiging isa na lamang siyang balita.
Hindi naman kumbinsido si Lola sa sinasabi ni Lola Maria. Ang iniisip nito ay may kakaiba talaga sa lalaki at may lihim itong itinatago. Lalo na noong mabalita ang mga pagkakawala ng mga dalagita sa iba't ibang baryo na kalapit lang ng baryo kung saan nakatira si Lola Maria. Madalas ay ang nawawala ay mga babae na mag-isa na lang sa buhay at walang pamilya. Mga babaeng hindi agad-agad mapapansin na nawawala dahil walang halos mag-report kung nawawala na ang mga ito. Sinabi raw iyon ni Lola kay Lola Maria pero imbis na maging alerto ay tinawanan lang daw siya nito. Iniisip daw ni Lola Maria na sobrang marami lang naririnig na kwentong katatakutan noon si Lola kaya konting kibit lang ay takot na takot ito. Subalit isang araw ay may nangyaring nagpabago sa kuryosidad ni Lola Maria. Mga 12:00 ng tanghali ay madalas ubos na ang binibentang isda ni Lola Maria. Kaya naman ay dumediretso na siya pauwi para makapagpahinga na. Pero nung araw daw na iyon ay dumaan si Lola sa talipapa para bumili ng mga kakailanganin sa pagluluto. Isang bugkos daw na bawang ang dala ni Lola noong pauwi. Ingat na ingat daw siya rito dahil na ang mga panahon na iyon ay mahal ang bawang. Nakasalubong daw niya ang nagmamadaling lalaki. Sa sobrang pagmamadali raw nito ay hindi niya ito napansin at dire-diretso siyang nabangga. Hindi naman daw siya natumba o hindi rin naman ito natumba ang lalaki pero humagis daw ang bungkus ng bawang na dala ni Lola noon sa braso nito. Agad daw na umigik ang lalaki na para bang nasasaktan siya bago tinignan ng masama si Lola. Noong mapagtanto niya kung sino si Lola ay nagmamadali itong tumalikod at naglakad paalis. Pero bago pa raw ito makalayo ay nakita ni Lola ang pag-iiba ng kulay ng mga mata ng lalaki. Bagay na hindi nangyari noon. Hanggang sa makauwi raw ay nasa isip pa rin ni Lola ang nangyari. Iniisip niya kung ano ang meron sa lalaki at kung bakit ganoon lang ito makariyak sa bawang niyang dala. Kinabahan din si Lola noon dahil sa kakaibang kilos ng lalaki. Matagal ang oras bago siya kumalma. Simula daw ng araw na iyon ay mas tumindi pa ang mga pangyayari sa buhay ni Lola Maria sa probinsya. Nagsimula na kasing makita ang mga nawawalang babae. Opo, as expected noon ay mga wala na itong buhay. Wala na rin itong mga lamang loob. Bagay na mas naging usap-usapan sa lugar ni Lola Maria. Nakarating din ito sa mga otoridad pero dahil walang ganong nakuhang ebidensya ay hindi nila masimulan ng investigasyon. Lalo na nang makita sa pag-iimbestiga na wala halos galos sa mga babae. Mukhang pinainim mo yun ng lambanog at pinatulog. Wala rin makitang ebidensya kung may ibang ginawa ang pumatay rito. At tanging pagkuha lang ng lamang loob ang nangyari. Ang sabi sa sulat ni Lola Maria noon kay Lola ay, sabi ng otoridad ay malamang isang taong gusto ng laman loob ang gumagawa noon. Dahil kung isa yun na normal na tao ay maaring iba ang pakay nito. Idagdag pa na puro babae lang ang ginagawa ng ganoon. Napaisip daw po noon si Lola Maria. Tuwing masasagi raw sa isip niya ang mga nangyari ay naiisip din niya ang mga oras na nakita niya ang kapitbahay niya na may daladalang sako. Noong mga oras na yun ay hindi pa rin alam ni Lola Maria kung ano ang dalang sako ng lalaki. Ngunit kung noon ay tinatawanan lang daw ni Lola Maria ang mga kwento ni Lola ay nagsimula na rin daw siyang magsuspetsa sa lalaki. Dahil may mga nakikita siyang ginagawa nito na hindi ginagawa ng normal na tao. Katulad na lang ng sa gabi lang ito gising at sa umaga naman daw ay tulog ito. Isa pa ay takot ito sa bawang, bagay na kahit sinong tao ay madalas gamitin sa pagluluto. Hindi rin niya nakitang kumain to kahit sa halos magkalapit lang ang bahay nila at kahit ang bumili ng makakain katulad niya ay hindi nito ginagawa. Madalas man niya itong makita sa ibang talipapa ng ibang baryo ay madalas nakamasid lang ito sa paligid na parang naghihintay ng susunod nitong biktima.
sobrang gusto raw noon na malaman ni Lola ang totoo na pagkatao ng lalaki. Kaya naman, isang gabi ay talaga raw na nagluto noon ng sobrang pagkain si Lola. Inilagay daw niya sa isang bauna ng ibang pagkain at tinahak ang daan papunta sa bahay ng lalaki. Gabi na noon at ang tanging liwanag lang ng buwan ang siyang nagsisilbing liwanag noon ni Lola Maria papunta sa lugar ng lalaki. Pakiramdam daw niya noon ay tumatayo na ang mga balahibo niya na wala pa man siya sa totoong pangyayari. Malayo pa lang daw kasi siya ay naaamoy niya ang parang may nagsisiga ng bulok na basura at ang masangsang na amoy na siyang masakit sa ilong. Nanunuot daw ang amoy nito sa ilong niya na para bang gusto niyang sumuka. Ganoon pa man ay tumuloy pa rin daw noon si Lola Maria. Nagpilit siya na pigilan ng sarili habang naglalakad. Ilang hakbang ang layo niya sa pintong pawid ng bahay ng lalaki ay tinawag na niya ang pangalan nito. Hindi ito sumagot noong una kaya naman nilakasan daw ni Lola Maria noon ang tawag niya sa pangalan ng lalaki. Lumabas daw ang lalaki na kunot ang noo at masama ang tingin na pinukol nito sa kanya bago tanungin kung ano ba ang kailangan niya. Iniabot raw ni Lola Maria ang pinaglalagyan niya ng pagkain noon. Ngunit tinapunan lang ng lalaki ayon ang tingin bago tatalikod na sana. Karawan ko ngayon. Pagsisinungaling daw noon ni Lola Maria kaya naman muling bumaling sa kanya ang lalaki at lumapit. Kunot ang mga noon nitong kinuha ang binigay niya bago tumalikod. Ganon din ang ginawa ni Lola Maria. Tumalikod daw siya at naglakad na papalayo. Pero hindi pa raw noon umuwi si Lola dahil naghanap muna siya ng mapagtataguan. Nakakita siya ng malaking puno sa medyo tagong lugar pero kitang-kita ang bahay ng lalaki. Hindi man niya makita ang ginagawa nito dahil walang bintana ang bahay ngunit sapat na iyon para makita niya kung lalabas ulit ito o hindi na. Ilang minuto raw na naghintay noon si Lola bago muling lumabas ang lalaki. Dala nito ang lalagyan ng pagkain na binigay ni Lola Maria. Naglakad ito sa malapit na tapunan ng basura at pinagmasdan naman ng maigi ni Lola Maria ang gagawin ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali dahil kitang-kita niya kung paano itapon ng lalaki ang pagkain na siyang inihanda ni Lola para dito. Doon niya na napagtantong hindi nga kumakain ng lalaki ng pagkain pang tao. Dahil sa sarap ng luto ni Lola Maria ay wala pang kahit sino ang tumanggi rito. Madalas ay mga ibang tao pa ang nakikiusap para bigyan sila ng pagkain ni Lola. Nakauwi na raw noon si Lola ay yung nangyari pa rin ang nasa isip niya. Lalo na noong sumunod na araw at sunod-sunod na naman ang mga nawawalang babae. Hindi na mapakali noon si Lola dahil sa isang banda ay alam niyang matinding ebidensya ang meron siya. Maaring sabihin ng lalaki na hindi siya kumakain ng ganong luto. Lalo na at isang hindi kilalang tao si Lola sa kanya at may naging alitan sila sa lupa. Pero hindi naman mawala sa isip noon ni Lola kung paano niya mahuhuli na isang kakaibang nilalangan lalaki. Lumipas sa mga araw na ganoon pa rin ang nangyayari. Patuloy lang ang pagkawala ng mga babae sa mga karatig baryo at halos pati si Lola ay nagsimula ng matakot para sa kanyang kaligtasan. Nakakarinig na rin kasi siya ng kakaiba noon at natutulog pa lamang siya. Minsan siyang nakarinig ng may lumalakad sa paligid ng kubo niya. Mawawala iyon at minsan ay babalik, minsan ay hindi na. Minsanan din siyang makarinig ng tahol ng isang aso o ungol ng kung anumang hayop. Minsan ay naririnig niyang may pumapagaspas sa bubong ng bahay niya. Kinakabahan na noon si Lola. Pakiramdam niya ay siya na ang susunod na target. Kaya naman bago pa siya mabiktima ay nagsimula na noong magplanong bumalik si Lola sa Maynila para sana ang lawyer at ang mga otoridad na lang ang mag-asikaso ng lupa niya. Malapit na naman kasi matapos ang pangalawang palugit na binigay ng mga otoridad para sa lalaki.
Sa huli ay kailangan din itong umalis kaya naman inisip ni Lola noon na mas mabuti pang iligtas na niya ang sarili bago pa siya unahan nito. Naka-schedule na raw noon ang pag-alis ni Lola, 1 linggo o bago mangyari ang insidente. Dahil nga sa paglalako ni Lola ng isda ay nagkaroon siya ng bagong suki. Isa sa mga suki niya noon ay si Agnes. Bata pa raw noon si Agnes at maganda kaya naman marami ang humahangang lalaki rito. Ngunit mailap daw sa lalaki si Agnes dahil ang gusto lang nito ay isa niyang kapempal. Yung kapempal po kapadalahan ng sulat. Hindi pa kasi uso ang technology ng mga panahon na ito. Hindi ko alam kung uso na yung mga machine like Xerox or computer kaya naman pempal-pempal po yung sulatan ni na Lola Maria noon at Lola. Yung 2 weeks at 3 months bago dumating ay depende po sa lokasyon. So yung si Agnes daw po ay super close kay Lola Maria. Hindi naman kasing close ni Lola sa kanya pero as in close na close din daw. Palagi daw kinukwento ni Agnes kay Lola yung sweet at maalalahanin nitong kapempal. Sa tuwing magkausap daw ang dalawa ay lagi nitong iyon ang ibinibida. Hindi naman po sa parang nagyayabang pero sa paraan daw po na proud ito. Masaya rin naman si Lola para rito kaya naman masaya siyang nakikinig. Sa tuwing magkukwento ang kaibigan, lagi din niyang binabasa ang mga sulat ng lalaki kaya naman naiintindihan niya kung bakit gustong gusto ni Agnes. Hanggang sa isang araw ay tinawag daw ni Agnes si Lola habang nagtitinda ito para ibalita rito na magkikita sila ng kapempal niya. Masayang masaya daw ito kaya naman nilibre pa ito sa huling pagkakataon si Lola Maria. Iyon na rin kasi ang huling araw na magtitinda sa baryo noon si Lola dahil nga aalis na siya bilang pamamaalam na rin. Naghiwalay daw sila noong mga alauna ng hapon dahil mag-aayos pa raw ang babae. Ang sabi ni Mama ay nakalimutan na raw niya ang dahilan kung bakit ginabi noon si Lola sa kalsada. Napadaan pa raw sa peryahan noon si Lola. Yung may mga rides po tulad ng Ferris wheel. Noong napadaan daw doon si Lola ay sakto naman na yung si Agnes at yung lalaking pinaghihinalaan ni Lola na aswang ay pasakay noon sa Ferris wheel. Sobrang gulat daw noon ni Lola. Takot na takot siyang nakatingin sa kaibigan at sa lalaki. Hindi daw siya makapaniwala na ang kasama ng kaibigan niya ay ang lalaking pinaghihinalaan niya na isang aswang. Sinubukan daw ni Lola na sundan ng dalawa. Imbis na hindi siya papasok ng perya napilitan daw siya. Iyon nga lang ay mabilis din naglaho sa hindi malaman na dahilan ng dalawa sa paningin niya. Kahit nakasunod naman daw siya rito. Halos hindi raw nakatulog ng gabing iyon si Lola dahil sa pag-aalala niya sa kaibigan. Gaya ng inaasahan ay kinabukasan ay pumutok ang balitang nawawala ang kaibigan ni Lola. Hindi na raw ito umuwi sabi ng mga magulang nito. Ang huling paalam daw ay makikipagkita lamang sa isang kaibigan. Sobrang takot daw noon ni Lola. Tumulong pa siya sa paghahanap sa babae sa pag-asang hindi ito naging isang biktima. Pero nalugmok siya noon nang mabalitaan na katulad ng iba ay natagpuan ng katawan ni Agnes na wala ng buhay. Iyak daw ng iyak noon si Lola. Kung saan ay hindi raw nawala sa paningin niya si Agnes ng gabing iyon ay hindi sana mangyayari sa kaibigan niya ang nangyari rito. At some point ay sinisisi raw ni Lola Maria ang sarili. Tulala siya buong burol ni Agnes. Kahit kinakausap siya ng pamilya nito ay hindi siya makasagot dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman. Ang pangyayari ding iyon ang nagtulak kay Lola na gawin po ang isang bagay. Iyon ay ang maghanap ng butas sa lalaki at ipakita sa madla na siya ang gumagawa ng bagay na iyon sa kaibigan nito at saan nga ba siya makakakuha ng ebidensya? Siyempre, sa bahay mismo ng aswang. Ilang beses daw pinigilan ni Lola si Lola Maria pero dala din ng galit at sakit sa pagkamatay ni Agnes ay hindi niya ito napigilan.
Kahit nagmakaawa na noon si Lola at nakiusap kay Lola Maria ay nahuwag ng tumuloy ay hindi pa rin siya nakinig. Kinabukasan ng libing ni Agnes ay nagpasya si Lola Maria na gawin ang pinaplano nito. Hindi po talaga ito natulog para antayin ng oras na may maglalakad sa labas. Yun yung mga oras na lumalabas ang lalaki para umalis at pumunta sa kung saan. Sinilip muna noon ni Lola kung talaga raw bang umalis ang lalaki at nang masiguro niyang umalis nga ito ay agad siyang lumabas at maingat at walang ingay na naglakad papunta sa bahay ng lalaki. Sinigurado daw noon ni Lola na walang makakakita sa kanya. As usual ay malayo pa lamang daw siya ay naaamoy na niya ang nakakasulasok na amoy ng bahay at mas matindi pa daw lalo noong nakalapit na siya rito. Maingat na lumapit sa pintuan ng bahay noon si Lola Maria at umakyat sa hagdanan. Bale, yung kubo po ng bahay ng lalaki yung may hagdanan tapos may pinakasilong sa ilalim. Dahil nga sa kahoy lang din ng bahay ay madaling nabuksan ni Lola ang pinto. Hindi pa man siya nakakapasok ay sumalasok na ang amoy ng kung ano sa ilong niya. Napaatras pa raw noon si Lola bago bumuntong hininga at naglakad papasok ulit. Agad naman binuksan ni Lola ang lampara para makakita siya sa loob. Doon na raw halos masakot si Lola sa nakita. Pasintabi po pala sa mga kumakain habang nakikinig sa podcast mo, Sir Gimbal. Nakakita raw doon si Lola ng mga nakasabit na ulo ng baboy, manok at ng kung ano-ano, pang mga ulo ng mga hayop. May mga karne ng kung ano sa lamesa at lababo. At maging sa higaan. May mga nagkalat na dugo sa paligid na siyang madulas-dulas pa. At halatang bago pa lamang. Napakapit daw noon sa pintuan si Lola. Para daw bumaliktad yung sikmura niya lalo na nang may makita siyang tahinga ng tao na nakalagay sa sangkalan. Kung saan may malaking kutsilyo. May nakita rin na daliri si Lola na siyang nagpanginig sa mga kalamnan niya. Yung daliri po kasi ay may suot pang singsing. Singsing na pamilyar kay Lola dahil ito ang singsing na palaging suot ni Agnes. Nanginginig daw na tinakpan niya ang bibig para hindi makasigaw. Nilibot pa niya ang paningin at agad may nakitang mga damit pang babae. Mga damit na hindi niya alam kung kanino. Ang sabi ni Mama ay hindi daw kinaya ng sikmura noon ni Lola Maria na nahawakan ang daliri ni Agnes. Kaya naman naghanap pa siya noon ng ibang ebidensya. Muling nilibot noon ni Lola ang paningin at may nakita siyang mesa. May mga mensahe. Marami iyon sa kung titignan pwede nang mapagkamalang kartero ang lalaki. Mabilis na lumapit dito si Lola at inisa-isa ang mga mensahe. Hanggang sa makita niya ang sulat ng kaibigan. Mabilis niyang ibinulsa ito at muli sana maghahanap ng makarinig siya ng kaluskos. Nanginginig na mabilis na lumapit si Lola sa lampara at pinatay yun. Inilibot din niya ang paningin at naghanap ng mapagtataguan. Nakita niya yung pinto sa likod at mabilis niyang naisipan na doon dumaan. Nakalabas man daw siya ng bahay pero hindi pa man siya nakakalakad ay nakita na niya ang lalaki na papunta sa bahay nito. Hindi daw siya nitong pwedeng makita kaya naman agad siyang umisip ng paraan at sa ilalim ng bahay nito siya lumusot. Saktong pagpunta niya sa ilalim ng bahay nito ay iyon din ang pagkakit ng lalaki sa hagdan. Nanatili si Lola Maria sa ilalim ng bahay ng lalaki habang pumasok naman ito sa loob ng bahay. Pigil ang paghinga noon ni Lola. Pakiramdam niya ay mahahalata nito na may pumasok sa bahay nito at anumang oras ay hahanapin siya nito. Katulad ng inaasahan niya ay may daladalang sako ang lalaki. Kitang-kita niya sa siwang ng bahay nito kung paano ito umupo sa kama at hawakan ng isang karne na naroroon. Nanginginig ang mga kalamnan ni Lola habang pinagmamasdan ng lalaki. Dahan-dahan itong tinaas ang karne sa ere at tumutulo ang dugo sa mukha nito.
kitang-kita ni Lola kung paano dinilaan ng lalaki ang karne na hawak nito at kagatin niyon. Nginuyang-nguya nito ang karne na hindi pa luto at kitang-kita niya na sarap ang lalaki. May papikit-pikit pa itong nalalaman. Gustuhin man mapangiwi ni Lola noon ay mas nangibabaw ang takot na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Nananatili ang pagpigil niya sa hininga. Hanggang sa tumayo ang lalaki at naglakad papalapit doon sa sako. Tinignan niya ang lalaki habang binubuksan nito ang sako. Napakapit pa siya ng may umagos na likido sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata niya nang hawakan iyon at makitang dugo iyon. Nanginginig na napatigil si Lola Maria sa kamay niyang puro dugo. Halos mapatalon pa siya noon sa gulat ng tumingala siya at nakitang isang braso ng tao ang hawak ng lalaki. Dinidila-dilaan nito ang dugong dumadaloy doon. Natuptup ni Lola ang bibig na bigla ay yung kagatin ng lalaki at pumikit pa talaga ito, parang damang-dama niya na ang sarap ng kinakain niya. Ilang minuto lang ay naubos nito ang laman ng sako. Nagawa pa nitong uminom ng tubig bago humiga sa kamang puno ng dugo at pumikit. Ilang minutong lumipas at nang magsimula ng humilik ang lalaki ay doon na nagkalakas ng loob ang Lola Maria na gumapang para makalabas sa ilalim ng bahay nito. Dahan-dahan siyang gumapang at sinigurado niyang walang ingay na naririnig doon. Pigil din ang hininga niya at kahit noong makalabas na siya sa bahay nito ay hindi pa rin siya gumagawa ng ingay. Maingat siyang nakarating sa bahay niya ng walang lingon likod. Nanginginig pa ang mga kamay niya noon kahit nakapasok na siya sa loob ng bahay niya. Pakiramdam ni Lola noon ay anumang oras ay dadating ang lalaki na siyang papatay sa kanya. Halos gapangin ni Lola ang papunta sa inuman ng tubig niya para lang pakalmahin ang sarili. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Totoo pala ang mga hinala niya, ang lalaking ang iyon ay isang aswang. Hindi na maalala ni Mama kung paano nakatulog si Lola noon. Basta nagasin na lang daw ito na umaga na at may naghahanap sa kanyang mga pulis. Hinahanap siya ng mga pulis dahil napaaga ang pagkikik nila sa lalaki sa lupa. Hindi po ako pamilyar sa sinasabing gawain, Sir Gimbal. Pero kapag hindi po sa inyo yung lupa ay mostly mapapaalis talaga. Ganun po ang ginawa sa lalaki. Nagising na lang daw si Lola noon na naroon na yung isang kubo ng lalaki. Nag-uumpisa na rin ng mga ito at may kausap ng pulis yung lalaki. Hindi na siya kinausap pa ng lalaki at bit-bit ang mga damit na umalis na ito. Pero bago ito umalis ay tinignan muna siya nito ng pagkakasama. Napalunok na lang daw dahil doon si Lola. Sinira na rin ng mga pulis at iba pang kasama nito ang kubo ng lalaki. Nagtaka pa nga raw doon si Lola dahil sobrang linis daw ng kubo. Parang isang normal na tao ang nakatira doon kung titignan niya at hindi isang mangangain na nilalang. Inabot daw ng ilang oras ang paglinis at pagtanggal ng bahay ng lalaki, kaya naman nakakwentuhan niya ang isa sa mga pulis. Ayon sa pulis ay wala na raw naging sunod na biktima na ganoong pangyayari. Mukhang kung sino daw ang gumagawa noon ay malamang na huminto na o umalis na sa baryo nila. Sa isip-isip nga raw noon ni Lola ay wala pa dahil kakaalis lang ng lalaki at malamang sa malamang ay nasa paligid lamang iyon. Bumalik na raw sa loob ng bahay si Lola noon at makita na matatapos na ang mga tao. Nag-iimpake na rin kasi noon si Lola dahil aalis na ito kinabukasan at kailangan din niya ng maagang makasakay ng barko. Around 10 PM daw noon ay nakahiga na si Lola, umaasa na magigising siya ng maaga at makakaalis ng bahay ng maayos. Iyon nga lang ay wala pa mang isang oras ang tinutulog niya ay nagising na siya sa paglalakad ng kung sino. Noong una ay akala niya ay isa lamang iyong panaginip.
Pero noong nagtagal na raw siya ay mas malakas na ang ingay. Para daw gustong iparating ng kung sino man na nasa labas na naroon siya at hindi siya umalis. Napabalikwas ng bangon noon si Lola Maria. Ilang beses nitong kinusot-kusot ang mga mata bago bumaba ng kama ng walang ingay at inabot ang itak na laging nasa ulunan niya. Dahil sa mga nangyari kay Agnes at sa naging engkwentro niya sa lalaki sa lupa ay naisip na ni Lola noon na maaring balikan siya nito. Kaya naman hinanda na niya ang mga kailangan niya. Ang bawang asin at ang isang bagong hasang itak. Nanginginig man ay naisip niya kailangan niyang tatagan ng sarili dahil hindi na siya makakauwi ng Maynila sakaling mag-fail ito. Mahigpit ang hawak ni Lola Maria sa itak nang lumapit ito sa pinto at mabilis na binuksan niyon. Agad niyang sinabuyan ng asin kung sino man ang nasa harap niya. Napaigik ang isang asong sobrang laki at napaatras. Nanginginig naman na itinapat ni Lola sa aso ang hawak na itak. Akala mo siguro hindi ako ready no? Nakangising tanong niya rito. Suot niya ang bawang na ginawa niyang kwintas ng panahon na iyon. Sige, lumapit ka. Hindi ako natatakot sa iyo habang humakbang daw noon si Lola Maria palabas. Ngunit kasabay din noon ang pagtalon sa kanya ng aso. Kinagat siya nito sa buhok dahilan para matumba siya. Hinila siya nito papalayo sa tumalsik na itak at winasiwas. Binunot naman ni Lola Maria ang kutsilyong tinago niya sa gilid ng shirt niya ng mga oras na yun at sinaksak ang aswang sa paa nito. Nabitawan siya nito at tumalsik naman siya sa malayo. Umatras yung asong malaki bago sa isang iglap ay naging isa itong malaking ibon. Lumipad-lipad dito sa paligid habang pilit na inaalis ang kutsilyong nakatarak sa pakpak nito. Nanginginig daw noon si Lola habang nakikita ang ibon na literal na ibinubunggo ang sarili nito sa mga punong madadaanan niya. Naalala noon ni Lola yung hawak niyang itak kaya naman tumayo siya at naglakad papunta dito. Kinuha niya ang itak at muling humarap sa ibon noon ay pasugod na sa kanya. Itinaas ni Lola ang itak pero muling nagbago ang itsura ng ibon. Naging lalaki yon. Ang lalaking nagmamay-ari ng lupain niya bago siya dumating. Sinakal siya nito at inilabas ang mga pangil. Mabilis naman niyang hinampas ito ng itak sa likod na dahilan para mapabitaw ito sa kanya. Nagsimulang tumakbo noon si Lola sa kalsada dahil nga malayo sila sa kabihasnan ay hindi na siya umasa na may taong gising pang makakatulong sa kanya. Mabilis lang ang pagtakbo niya at ganoon din ang pagtingin-tingin niya sa likod para tignan kung hahabol pa ba ang lalaki noong una ay nakita niyang nahihirapan na yun sa pagtaga niya pero ilang segundo lang ay nakatayo na itong muli at humabol sa kanya. Takbo ng takbo noon si Lola habang nakatingin sa likod. Sa isang iglap ay nawala ang lalaki sa likuran niya at nabangga siya ng kung ano. Nang lingunin niya yun ay halos mahimatay siya nang makita ang lalaking ito. Umangil daw ang lalaki at saktong pagnganga nito ay naisip ni Lola na lagyan niyo ng asin. Agad na kinuha ni Lola ang asin sa bulsa niya at agad niyang ipinasak ang asin sa nakangangang aswang. Mabilis na umusok ang bunganga nito at kinuha ni Lola ang pagkakataon niyon para tumakbo at balikan ang itak niya. Agad naman niyang nakuha yon. Binulsa din niya ang kutsilyong nahulog ng aswang kanina at mabilis na hinarap ang aswang na siyang agad din naman na nakalapit. Akala mo ba madali mo akong mapapabagsak? Ako ang pinuno ng mga aswang. Ngumisi ito at umatras. Nagulat daw noon si Lola nang maglabasan sa kung saan saang sulok ang iba't ibang tao. Puro mapupula daw ang mga mata nito at pare-parehong nakangisi habang nakatingin kay Lola. Umatras daw ang lalaki at bigla na lang itong tumalon. Sa isang iglap ay nasa itaas na ito ng puno at sumandal sa mga sanga. Tirahan niyo ako, akin ang puso niya. Utos nito sa mga kasama niyang aswang.
Napatras naman daw noon si Lola. 15 ang kalaban niya noon kaya naman nagdalawang isip siyang lumaban. Pero ang isipin na matutulad siya sa kaibigan na si Agnes ang pinakaayaw daw niya. Agad na umatras si Lola at inihanda ang sarili. Puno ng takot ang dibdib niya pero hindi niya inindi iyon. Lumapit ang isa sa mga aswang sa kanya at mabilis niya itong tinaga sa liig. Agad naman itong bumagsak. Nakita niya na nakapikit lamang ang lalaki. Tila ba alam nito na matatalo siya ng kampo nito at hindi siya mananalo. Agad naman ang umisi si Lola. Nakaramdam siya ng enerhiya na gusto niyang isaksak sa baga ng mga ito na hindi siya basta-bastang babae. Lumapit ang isang aswang lang noon kay Lola pero agad niya itong sinipa at pinagtataga. Hindi siya tumigil hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan nito. Lumapit din si Lola sa dalawa pang aswang. Sinaksak niya ang isa gamit ang kutsilyo at tinaga naman niya ang isa. Iniangat ang dalawa bago inihagis sa mga kasama nito. Napansin niyang napatingin sa kanya ang iilang aswang bago magtinginan. 4 na ang napatumba niya sa grupo. Isa sa mga aswang ang sumakay sa likod niya. Agad naman niyang hinawakan ng ulo nito at mabilis na inilapat dito ang nakakwintas na bawang sa kanya. Parang napapasong napahiwalay ang aswang sa kanya. Agad naman niyang sinugod ang isa sa mga aswang pa pero bago pa niya ito magawa ay nakalmot na siya nito. Napaluhod daw sa sobrang sakit si Lola Maria. Nanginginig ang kalamnan niya at parang huminto sa pagtibok noon ang puso niya. Isang tama lang iyon pero parang nawala ang buong lakas niya. Naghiyawan daw ang mga natitirang aswang. Parang nagdidiwang na ang mga ito dahil may bago na naman silang pagkain. Ngunit hindi sumuko agad-agad si Lola Maria sa buhay. Agad niyang pinilit tumayo kahit nahihirapan at tinaga sa liig ang aswang na malapit sa kanya at agad itong naputulan ng ulo. Nanginginig daw noon sa galit si Lola at mabilis na siniliban ng aswang at nag-atrasa naman daw noon ang mga natitira pang mga aswang. Muling naglakad si Lola. Inilabas niya ang laging dalang sumpak at agad na pinapuputukan sa ulo ang isa sa mga aswang. Muli ay may bumagsak sa kanila dahilan para magtingi na noon ang mga aswang. Sabay-sabay na sumugod ito. May ilan na tinawag pa ang pinuno nila pero halata sa lalaki ang pagkawala ng gusto at pagkawala ng interes. Tuluyan na kasi itong nakatulog sa itaas ng puno. Hinampas ni Lola isa-isa ang mga aswang ng latigong gawa sa buntot ng pagi. Agad na nagsipaghiyawan ng mga ito. Mabilis niyang nakalapit sa isa sa mga aswang at agad nitong binigyan ng isang taga sa likod. Pinagtataga niya ito hanggang sa hindi na nito kayang hilumin ng sugat. Hindi naman makalapit ang iilang aswang dahil sa buntot ng paging dala niya. Siyam na lamang ang natitirang aswang. Ang ilan sa kanila ay natamaan rin ng buntot pagi kaya naman may mga sugat na mga ito. Ang ilan sa kanila ay nanghihina na dahil sa sugat na natamo nila sa likod. Ang paliwanag po ni Mama ay hindi kayang pagalingin ng aswang ang kanilang mga sugat kapag ang sugat ng iyon ay nasa likod. Hindi daw po niya iyon madidilaan. Muling hinampas ni Lola ang buntot ng pagi sa mga aswang. Ang ilan sa mga ito ay nagsitumbahan na. 5 na lang ang natitira. Nakaramdam na rin ng sakit si Lola noon dahil sa mga kalmot ng aswang. Pinilit niyang hindi indahin iyon. Muling sumugod ang aswang at tinalon dito si Lola. Agad naman silang nagpagulong-gulong papalayo. Akmang kakagatin na ng aswang si Lola ay agad niyang pinagsasaksak ito gamit ang kutsilyo niya. Binitiwan lang iyon ni Lola nang masiguro niyang wala na itong buhay. Muling tumayo si Lola at humarap sa iba pa. Pero imbis na kalabanin siya ay bigla na lang naging ibon ng mga ito at lumipad na papalayo. Napangisi raw noon si Lola.
Alam na niya ngayon na hindi lang tao ang madalas mang iwan sa ere. Dahil kahit aswang kapag nagapi ay nang iiwan din ng kasama. Tiningala ni Lola ang lalaki sa itaas ng puno. Tulog pa rin po ang lalaki at walang kamalay-malay sa pangyayari na sa mga kasama niya. Inubos na niya ang mga kasama nito pero kampante pa rin po itong nakaupo roon. Mabilis na kinuha ni Lola ang isa sa mga pangputol niya ng puno at lumapit sa aswang na siyang natutulog pa din. Mabilis niyang sinimulan na putulin ang puno dahilan para magising ito. Agad daw nanlaki ang mga mata nito nang makitang patay na ang mga kasama niya. Nakangisi naman daw dito si Lola habang winawagaywayan. Mukhang nainis nga raw ang aswang dahil mabilis itong nakababa at bigla na lang itong nasa harap ni Lola. Mabilis daw nitong hinila ang binti ni Lola at bigla na lang itong binali. Napakabilis daw po ng pangyayaring iyon. Napahiyaw naman daw po si Lola sa sobrang sakit. Ang sabi niya ay nabitawan niya ang lahat ng hawak dahil doon. Tumawa naman daw ng malakas ang aswang at habang pinagmamasdan si Lola na hindi na makatayo dahil sa ginawa nito. Nanginginig daw si Lola noon nang ipilit niyang tumayo at hindi niya magawa. Mukhang sinadya raw ng aswang na pilayan noon si Lola Maria para hindi ito makatakbo. Nagsimula na raw ang aswang na tawanan ng sitwasyon ni Lola Maria. Ilang beses din siyang sinipa nito hanggang sa tumilapon siya papalayo. Paulit-ulit pa rin ang tawa ng aswang. Tila ba masaya itong nakakapaglaro ito. Ganoon lang ang ginawa nito, sisipain si Lola at kapag napagod muli ay tatawa itong pabalik. Nanginginig na raw noon si Lola sa sakit ng katawan pero pinilit nito na hawakan ng mabuti ang buntot ng pagi na nabitawan niya kanina. Nung lumapit daw sa kanya ang aswang ay agad niya yung niyakap kaya naman dalawa silang halos nakahiga na. Mabilis niyang inipit sa lalaki ang may pilay niyang binti. Pinilit naman ng lalaki na alisin ang pagkakadagan ni Lola sa kanya kaya naman mabilis siya nitong naitulak papalayo. Tumilapon ng ilang metro ang layo ni Lola. Pinilit niyang tumayo at tinukod ng isang kamay kahit pipilay-pilay ay mabilis siyang lumapit sa lalaki. Sinalubong naman siya nito at mabilis siyang itinaas sa ere. Dalawa silang lumulutang-lutang sa ibabaw ng mga puno. Kinuha ni Lola Maria ang pagkakataon na iyon para isabit sa leeg ng aswang ang buntot ng pagi. Nagsisisigaw daw noon ang aswang. Ngunit mas sinigpitan pa raw ni Lola ang pagkakasakal niya sa aswang. Tuluyan ang nawala ng balanse ang aswang at nabitawan nito si Lola at pareho silang nawalan ng balanse. Pinilit daw ni Lola na hindi umalis sa itaas ng aswang. Kaya naman ang bumagsak daw ito ay nasa ibabaw siya ng aswang at hindi ganoong kalakas ang impact. Mabilis din daw na umalis si Lola Maria sa ibabaw ng aswang at mabilis na pinaghahampas ito ng buntot ng pagi. Nagsimula na raw manghina ang aswang. Pero nahuli pa nito si Lola at pilit na hinila sa binti. Doon na raw inilabas ni Lola ang kutsilyo niya at mabilis na pinagsasaksak ang aswang. Hanggang sa hindi na ito makayanan at mawalan na ito ng hininga. Sinikap raw noon ni Lola na tumayo at iika-ikang maglakad papunta sa bayan. Nakailang metro daw ng lakad noon si Lola Maria bago siya tuluyang mawala ng malay. Ang kwento po sa akin ni Mama ay may tumulong daw kay Lola Maria na madala sa ospital at doon na rin ito nagising. Noong una ay may trauma pa raw ito sa nangyari sa kanya kaya naman hindi daw ito agad nakapagkwento. Pero nung umayos na ang pakiramdam nito ay ang lola ko na ang pinagkwentuhan niya. Halos mahimatay daw noon sa sobrang galit si Lola dahil hindi nakinig si Lola Maria sa kanya. Pero dahil nga tapos na yun at maayos na si Lola Maria ay pinatawad naman ito ni Lola. Kaya po palalim ni Mama ang kwento ni Lola ay madalas nitong ibida yung karanasan niya bilang panakot sa mga batang gusto pa rin maglaro sa labas kapag gabi. Noong una ay hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Lola Maria pero
Ang sugat daw nito sa dibdib na sobrang lalim ang isang pruweba na totoo ang pangyayaring iyon. Hindi ko po nakita yung sugat na yun ni Lola Maria dahil nga sa matanda na siya noong ipinanganak ako. Sa ngayon po 2 taon nang patay si Lola Maria. Madalas ay dinadalaw namin siya tuwing undas o kaya naman ay birthday niya po. Minsan nga napagkukwentuhan na namin ang experience niya lalo na kapag usapang katatakutan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ng Lola Maria ko. Nawa po ay maisama nyo ito sa narration nyo. Good luck po sa pag-grow ng channel mo, Sir Gimbal. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago ka pa lang po sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.